Ito yung gagawin natin dito kay tropa. Kaya tara, samahan nyo ako kung paano natin gawin yung gantong klaseng obra. Ang tawag pala sa obra na to is mid-taper fade textured messy fringe. Ang una natin gagawin ay paghihiwalay muna natin yung top tapos yung sides. At magbabawas muna tayo ng bulk gamit ang clipper overcomb technique. Usually yan muna yung ginagawa ko kapag overgrown ang buhok ng kliyenteng gugupitan ko. Para mas madali kong matanggal ng 1.5 na guard, after ko gawin ang bagay na yan. At proceed na nga tayo sa 1.5 na guard. Dito naman ay parang gumagawa tayo ng canvas ng taper fade na gagawin natin. Isusunod na natin ang paglaline sa pamamagitan neto. Mas magiging tansyado natin yung fading process na gagawin natin. Nag-guideline na rin tayo dyan. At sa pamamagitan din yan, malaki yung percentage na pantay ang both sides ng haircut na ginagawa natin kay tropa. Isa sa mga technique ko para mas makatipid sa oras ay kapag hawak ko na yung detailer, lahat ng gagamitan ko ng detailer ay ginagawa ko para hindi na rin ako dadampot pa ulit mamaya. Sino ba dyan sa inyong mga ka-aspiring yung parehong pareho sa process ko kung magupit? At baka naman pwede kayong makapaglapag ng mga obra nyo mga pare, mga pinakamalulupit nyong taper. Alam kong maraming underrated barber na hindi pa nakikilala at alam kong isa ka dun. Sa fading process no guard, ang ginagamit natin dyan is open, halfway, tapos close. Or mas kilala ito sa down fading technique. Sa likod naman ay ganun din. Pero mas maganda mga ka-aspiring kung marunong tayong mag-lever play. Ano ba ang lever play? Ang paglalaro-laro ng lever habang nagfe-fade. After natin sa fading ay gumamit ulit tayo ng 1.5 na guard para mas malight na natin yung sa may taas na part. At gumamit tayo ng number 1 na guard para gumanda yung transition na ginagawa natin at sinundan natin ng clipper overcomb. Ganun lang din naman yung ginawa natin sa likod na skip lang yung process. Matapos natin i-detail ang lahat sa gilid ay proceed na tayo sa top area. Kailangan talaga dito basang-basa mga ka-aspiring kaya huwag kayong mahiya. Ang process ko pala dito sa taas ay binabawasan ko muna or kinukuha ko muna yung preferred length ng kliyente para matansya ko na yung layering na gagawin ko. Pero nagbibigay pa rin ako ng allowance kasi pag natutuyo yung buhok, nagbabago pa siya. Kung baga, gagawin natin yung 70% na basa yung buhok at 30% gagawin natin ng tuyo. Kapag natutuyo na kasi yung buhok, lumalabas na yung natural na itsura niya. At ipag-connect ko na yung side sa gamit ang vertical cutting technique. Pwede namang ipag-connect siya ng horizontal pero mas preferred ko yan kasi mas madali para sa akin. Sa pagle-layer naman mula sa bangs, medyo pa-slant ng 45 degree kung hindi ako nagkakamali. At kailangan mas mahaba yung harapan kumpara sa likod para lumabas yung tunay na texture ng buhok. Ang tinutukoy ko palang likod ay yung sa top area, hindi yung mismong likod ng client. Ngayon pinagpapantay ko na. Kumuha lang tayo kanina ng guide sa gitna at sinusunod na natin yun. Pag-connect na lang natin sila lahat at kailangan pantay-pantay sila lahat kahit saan ka humugot. Sensya na ka-aspiring kung medyo magulo yung video kaya hindi natin na-demo ng maganda. Mag-base ka na lang dito sa voice over na ginawa ko. After nga natin gawin yung mga bagay na yon ay magpo-proceed na tayo sa pagtutuyo ng buhok. At eto na yung tinutukoy kong 30% na gagawin natin, ang texturing at ang pagkuha ng eksaktong length na gusto ng kliyente. Kung gusto niya papabawasan or gusto niya i-maintain na yung haba na nagawa natin. Ang ginagawa ko pala dyan is thinning scissor technique para lang to sa mga textured look na haircut at 100% guaranteed na hindi nakakasira to ng buhok dahil subok ko na ang technique na to. Pwede to sa textured messy fringe, warrior's cut, manual 16 guard, mod cut. Basta yung nangangailangan ng napakaraming texture. Mag-i-style na tayo ng buhok mga ka-aspiring at ito ang isa sa pinaka-importante din sa paggugupit dahil kailangan din natin may ipakita sa mga kliyente natin kung gaano kaganda at kaangas ang ginawa nating obra. At the same time, maipakita sa kanila kung paano ginagawa or ini-style ang buhok nila. Ang mga gantong klaseng haircut ay reality-wise. Bakit reality-wise? Dahil gugulo-guluhin mo na lang. Yun na talaga yung reality ngayon. Hindi na nagdadala ng mga suklay. Thank you for watching mga bro. Sana marami kayong napulot na aral sa tutorial natin. And please subscribe mga ka-aspiring para sa more tutorials to come. Tuloy-tuloy lang tayo at mabuhay tayong lahat mga ka-aspiring.